Alright mga amigos, sa naging UFC 313, pinalaya sa trono ng underdog na si Magomed Ankalaev, ang UFC Light Heavyweight Undisputed Champion na si Alex Poatan Pereira sa pamamagitan ng unanimous decision sa score na 48-47, 48-47 at 49-46. Maganda naman po ang naging panimula ng kampyon, subalit noong round 2, doon po nagbago ang ihip ng hangin ng kamuntik-muntikan pong mapabagsak ni Magomed Ankalaev si Alex Pereira. Pinikean ng right hook ni Ankalaev si Pereira at nang bumukas ang depensa, tsaka ito binanatan ng left hook. Napabarandal si Alex Pereira pero mapalad siya, wala na mga segundong nalalabi. Kaya't naawat ang pag-atake ni Ankalaev sa kanya. At matapos nga pong kamuntik-muntikan bumagsak itong si Alex Pereira noong round 2, sa mga sumunod na rounds po mga amigos, parang nag-aalangan na siya sa pag-atake kay Ankalaev. Sabi nga po ng mga commentators, magaling itong si Alex Pereira kapag siya ang name-measure, bagay na hindi po nangyari sa laban na ito. Si Magomed Ankalaev na ngayon mga amigos ay ang pang-18 undisputed UFC Light Heavyweight Champion at ang kanyang 14 na sunod-sunod na panalo ay pumapangatlo sa longest active UFC unbeaten streaks. Samantala sa iba pang balita, ang kauna-unang boksingerong tumalo ng knockout kay the Filipino Flash Nonito Donaire na si Nicholas Axman Walters. Pinaayaw ng 23 anyos na Meksikano na si Luis Torres Valenzuela. Pinigilan ng 23 anyos na si Alias Coriano ang pangarap na muling mapalaban sa world title fight ni The Axman. Tatlong mga solidong right hook ang kumonekta sa pagmumukha ni Axman bago ito napatalikod sa laban. Tinanong ng referee kung lalaban pa. Okay, ipinagpatuloy ang laban at nakasurvive pa noong round 3. Pero pagpasok nga po na round 4, hindi na po lumaban pa si The Axman. Kaya naman the winner by third round RTD, Luis Coriano Torres. Na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 21 wins, 1 loss with 12 knockouts. Samantala nilinaw po ni WBO President Gustavo Olivieri ang kumakalat na balita na umatras si Janibek Alimkhanuly kay Hamza Shiras. May nagkalat kasi ng fake news na inatrasan daw po ni Janibek itong si Hamza Shiras at mas piniling labanan si Shane Mosley Jr. Aniya, WBO President Gustavo Olivieri confirmed in an interview with Pilate ESPN that Janibek Alimkhanuly refused to fight Hamza Shiras and tried to fight Shane Mosley Jr. instead but got disapproved by the organization. Pero paglilinaw nga po ni Gustavo Olivieri, this post is misleading. Shiras was designated the mandatory for Janibek and negotiations were ordered. Shiras declined the opportunity, therefore excluded from the ratings. Team Janibek asked for Mosley Jr. as the mandatory but denied designation due to rule compliance. So ibig sabihin po mga amigo, si Shiras po ang umatras kay Janibek. Kaya daw po siya tinanggal sa rankings ng WBO. Kaya naman nagpaalam ang team ni Janibek na si Shane Mosley Jr. na lang ang kanilang maging mandatory. Bagay na hindi rin po pinahintulutan ng WBO.